Ang sulat ni Lisa, "Magandang gabi sa inyong lahat. May ipapabasa akong liham na ipinadala sa akin kamakailan. Gusto ko sanang hindi paniwalaan ito pero hindi ko maikakaila ang bigat ng bawat salitang nakasulat. Ito ay mula sa isang malapit kong kaibigan, si Lisa. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Mahal kong Kuya Dave, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Napakabigat ng lahat ng nangyari sa amin nitong mga nakaraang linggo. Alam kong hindi ka naniniwala sa mga pamahiin, pero sana bigyan mo ng pagkakataong pakinggan ang kwento kong ito. Hindi lang ito kwento, isa itong babala. Nung nakaraang buwan, isinilang ko ang una naming anak ni Leo. Isa iyon sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Pero kasabay ng kasiyahan ay ang biglang pagbabago sa buhay namin. Sa baryo namin, sabi ng matatanda, kailangang itanim ang inuna ng bata sa ilalim ng matibay na puno para protektado siya laban sa masamang espiritu. Sinunod namin iyon. Hindi namin gustong sumugal. Si Leo ang nagtanim ng inunan sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay namin. Gabi na iyon at madilim ang buwan. Habang tinatabunan niya ng lupa ang inunan, may napansin siyang nakatingin sa kanya mula sa gubat sa likod bahay. Isang matandang babae na hindi namin kilala. Hindi dyan. Pulong ng babae sa malamig na tinig. Napatigil si Leo. Nang lingunin niya ulit, wala na ang babae. Sinabi niya sa akin ang nangyari, pero akala namin guni-guni lang niya. Hanggang sa nagsimula na ang mga kakaibang bagay. Simula ng bangungot, kuya. Nagsimula ang lahat sa gabi ng unang linggo. 2:00 ng madaling araw nagising ako sa iyak ng anak namin. Pagtingin ko sa duyan niya, tulog naman siya, pero naririnig ko pa rin ang iyak. Tila nanggagaling ito sa labas ng kwarto. Tumayo ako, binuksan ang pinto, pero wala akong nakita. Pagbalik ko sa duyan, naramdaman kong parang may malamig na hangin dumaan sa likod ko. Hindi yon normal. "Leo, naramdaman mo ba yon?" Tanong ko. "Matulog ka na, pagod ka lang," sagot niya. Pero sa tono ng boses niya, alam kong natatakot din siya. Ang matandang babae, isang nagising si Leo dahil sa kaluskos sa likod bahay. Lumabas siya dala ang flashlight. Pagdating niya sa puno ng mangga, nakita niya ang matandang babae. Nakaupo ito sa ilalim ng puno, nakatitig sa kanya na parang nanlilisik ang mga mata. "Huwag niyong kunin ang sa akin," sabi ng babae. Pagkarinig niya nito, nagmamadaling bumalik si Leo sa bahay. Kinuwento niya sa akin ang nakita niya, pero hindi namin alam kung ano ang gagawin. Kinabukasan, pumunta kami kay Mang Berting, ang albularyo sa baryo. Pagkarinig niya sa kwento namin, sumeryoso siya. "May nakatira sa puno ng mangga. Ang inuna ng anak niyo ang ginawang alay. Kapalit nito, kukunin niya ang bata," sabi niya. Ang takot sa gabi. Mula noon, hindi na kami makatulog ng maayos. Tuwing 2:00 ng madaling araw, naririnig namin ang iyak ng anak namin. Isang gabi habang buhat ko siya, naramdaman kong biglang bumigat ang katawan niya. Hindi ko may paliwanag ang takot na naramdaman ko. "Liza," sabi ni Leo. "Ano yun?" tanong ko. Itinuro niya ang bintana. Sa dilim, may nakatayo roon. Matangkad, payat, at parang anino lamang. Pero ang mga mata, kuya, pula ang mga mata nito. Nang magsalita ito, halos pumaliktad ang sikmura ko. Sa akin na ang bata. Hindi iyon normal na boses. Parang nanggagaling sa ilalim ng lupa, malalim at nakakapanginig ng laman. Ang laban para sa anak ko. Sinabi sa amin ni Mang Berting na kailangan naming hukayin ang inunan sa ilalim ng puno. Kailangan naming dalhin ito sa sagradong lupa para maputol ang koneksyon ng maligno. Pero kuya, sa tuwing sinusubukan naming hukayin ito, parang may pumipigil. Si Leo, biglang nilagnat ng hina. Ako, pakiramdam ko'y may humihila sa akin palayo sa puno. Kagabi, habang hawak ko ang anak namin, naramdaman kong nag-iba ang kanyang kilos. Tumigil siya sa pag-iyak pero paglingon ko sa mukha niya, ngumiti siya. Hindi iyon ngiti ng isang sanggol. "Huli na ang lahat," sabi niya sa boses na hindi kanya. "Kuya, ano ang gagawin ko?" "Kuya Dave, ito na ang huling sulat ko. Hindi ko alam kung makakaligtas pa kami. Pakisabi sa lahat ng kakilala mo, huwag na huwag nila hahayaang magkamali sa mga pamahiin. Sana may makahanap ng paraan para matulungan kami. Salamat sa pakikinig." Liza, pagkatapos basahin ang liham, tumahimik si Kuya Dave. Mga kaibigan, ang sulat na ito ay natanggap ko 2 araw bago magpasko. Ngayon, wala na si Liza at ang kanyang pamilya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanila, pero sana magsilbing babala ito sa atin lahat. May mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag, pero totoo ang takot. Totoo ang panganib. Pamahiin Horror Story, Tagalog Horror, Liham ni Liza.